himay-himayin po natin yung mga pangit at magaganda ng EMC Golf 2. Mabilis po, napabigla kayo, pwede po kayong bumaliktad. Kung natulo, dito po sa windshield, dito po may mga natulo po. Hello family! So yun po, it's been 1 month and a half na, no rin say, no? So sa 1 month and a half na yun, meron na po kaming ma-share sa inyo kung ano po yung mga na-experience namin. At kung meron mang gustong bibili sa inyo, syempre, mabibigyan po natin ng guide. At sasabihin din namin sa inyo yung mga pangit at jack na hindi nyo magugustuhan dito sa EMC Golf 2. At sasabihin din namin sa inyo ang napakarami at magugustuhan nyo dito sa EMC Golf 2. So bali ang gagawin po natin dito sa content na to, pros and cons. Halina't himay-himayin po natin yung mga pangit at magaganda ng EMC Golf 2. Unang-una nyo po talaga magugustuhan dito sa EMC Golf 2, yun po talaga itsura niya. So hindi po natin mayaalis na sobrang ganda po talaga ng itsura nitong EMC Golf 2 na ito. So para siyang kotse na talagang pinaliit lang eh. Pagdating doon sa mga LED, pagkakadali ng ilaw na yan, tapos may bumper pa rito, talagang sasabihin nyo mapapawaw ka eh. At sasabihin nyo gusto ko rin yan. So ako, yun din po ang una ko nagustuhan dito, nung una ko nakita. Kaya po naging interesado po ako dito sa vehicle na ito. So ayan po, pagdating doon sa ganda, sa looks, pasok na pasok po talaga ang EMC Golf 2. Tsaka kung mapapansin nyo, ito pong lapad ng bangko niya. So good for 4 person po ito. Talaga mapapansin nyo, maganda. Ang nagustuhan ko rito, pinahaba po nila. Kung di po ako nagkakamali, 1,800 mm. Ito pong haba na ito. Nagustuhan ko pa rito, ito pong kanyang gulong, naka-mugs na rin. Naka-tubeless na rin po. May sukat po ito, 130/60/10. So pinalapad na po. Upgrade po talaga siya pagdating po sa gulong kung ikukumpara nyo doon sa version 1. Ito pong side mirror, malapad. Kaya kung mapapansin nyo, itong bubong niya po ay talagang mas makapal na kaysa sa dati. At isa pa kong nagustuhan ko dito sa power niya, meron na po siyang 1,200 watts. So talagang malakas po talaga. At talagang pagdating mo sa city driving, nakikipagsabayan na, mahataw po talaga siya. So hindi na po kayo maboboring. Yun po yung isang magugustuhan nyo rito. At syempre 60 volts na po ito at 45 AH. Kaya maganda ho. Kaya kung tutuusin, yun po yung talagang magugustuhan nyo dito sa EMC Golf 2. Syempre ito mga panel, electric fan, radio, yung mga yan common na ho sa mga e-bike. Particularly dito po sa 4-wheel. Isa pa kong nagustuhan ko rito sa EMC Golf 2, maluwag po talaga siya pag nasa loob po kayo. Tapos yung headroom, maganda po talaga yung headroom. 6'1 po yung height ko, pero yung headroom niya, halos kalahating dangkal pa yung layo. Tapos yung aking legroom, kung tutuusin po, mahaba po yung leg ko. Pero ito po pagdating po rito sa manubela, sa steering wheel niya, talaga hindi ko sumasayad. Kaya malayo pa ho talaga yung space. At isa pa ho nagustuhan ko talaga rito, ito pong steering wheel niya, sobrang lambot na po. Hindi po kayo mahihirapan sa mga paliko-liko o kaya lalo na pag na-under na po, sobrang lambot. Tsaka maganda na rin po yung texture niya. Isa pa akong nagustuhan kong picture dito, ito sa radio, may built-in na po siyang, parang nasa kotse na rin po kayo na makakasagot kayo by phone. Ibu-bluetooth lang po yan. So dyan na po kayo magsasagot ng phone nyo. So na-testing na ho namin yan, maganda po. Ito po, isa pa ho, itong wiper na gustuhan ko. Nakukyutan ako dahil nilagyan na ho nila ng tubig ho talaga dyan. Meron po siyang settings ng mabilis at mahina po. At isa pa sa mga maraming nagustuhan ko rito, ito pong storage niya. Kung mapapansin nyo, napakalaki ng storage niya. Namamalengke ho ako, kasya ho talaga dyan. Tapos additional pa, meron pa akong storage to doon sa likod na stainless. Marami pa rin ho kayo mailalagay dyan. So talagang nakamodel siya para sa pamalengke, panghatid sa mga bata. At idagdag ko pa po pagdating po sa braking. Talagang malakas po talaga yung brake niya. Meron po siyang 4 na disc brake at may sarili-sarili po talagang caliper. At na-testing ko po talaga maganda po sa loob ng isang buwan kalahati po naming experience. Napakaganda po talaga ng kanyang braking. At isa pa sa nagustuhan ko rito, yung pong tarapal niya. Maganda na po yung texture. Medyo high-end na po. Maganda na po, matibay. Ang advice ko na lang po sa inyo talaga, ipapix nyo po para makamura po kayo. Sayang po, maganda po siya. Yan, at pag-usapan naman po natin ang mga hindi ko nagustuhan at tsak na hindi nyo rin magugustuhan. Nang una na po, dito po sa paglagay niya ng kanyang accelerator, ng brake, handbrake. So
Yan, kung mapapansin nyo, gitnang-gitna po talaga. So halos abalang-abala pagdating po dito sa passenger. Halos, ayan po, makikita nyo, mapapansin nyo. Tatama pa ho, kung malaki-laki yung paa ng passenger, medyo delikado dahil tatama doon sa accelerator. Abalang-abala po talaga. Kaya ang mangyayari po, nakaganyan po ang passenger nyo, nakaganyan. Sana po sa susunod na upgrade nila, isa ito sa mga ma-adjust po nila. Putusan, pwede naman ho talaga rito accelerator, dito yung brake. Parang hindi naman ganun kahirap. Pero palagi ko may rason kung ba't nila ginawa to. So malalaman ho natin sa mga susunod na upgrade po nila, kung may i-adjust nila. Ito pa yung unang yung ma-encounter kapag bumili po kayo ng EMC Golf 2. Isa pong negative talaga nila. Pagdating po, itong manibela, i-check nyo na po kung yun po ay align. Kasi minsan po nakaganyan ng manibela niyan, diretso yung gulo, nakaganyan. So ipa-align nyo na po kaagad. Yung pong tunog, minsan natunog po yan. So palagyan nyo na po, minsan kasi hindi nalalagyan ng grasa, gagrasahan lang po naman yan. Hugutin to, lalagyan po ng grasa, so mawawala na po yung tunog. Yan po yung mga minor na na-encounter ko na mga hindi ko po nagustuhan dito sa EMC Golf 2. Na-experience ko rin po rito, after 1 week ko pong ginagamit, unti-unti na pong umiingit, tumutunog na po yung gulong. Talaga maingay po, minsan yung sipol, yung pero maiirita po kayo, pero madali lang ho namang gawin yun. Lilinisin lang daw po yung disc brake at mawawala na yung ingit na yun. So madali lang po, mga minor lang po. Ito pa yung isa sa mga hindi ko nagustuhan dito. Itong kanyang windshield, although malaki po siya, yung pong blind spot. Mas lumaki po yung blind spot niya. Dagdag ko na rin po itong tarapal. Wala po siyang clear nakalagay rito. Kaya pag binaba nyo po ito, hindi na po visible yung side mirror nyo. So mapipilitan po talaga kayong iangat to dahil hindi nyo po makikita yung side mirror. Kasi yung unang test drive namin dito, maganda ho yung tarapal. Meron pong clear dito. Nagtataka ako kung bakit yung pangalawang labas nila, wala nang clear dito. So hindi na namin makita yung side mirror. At ito pa ho, pagdating sa turning ratio at marami hong di nakakagusto, kahit na po ako, yung pong turning ratio na napaka-liit lang po talaga. Kahit malapad po yung karsada, talaga po, minsan po pipihit pa kayo ng isang pihit bago po kayo maka-U-turn. Kaya kumakain po siya ng mga 2 to 3 line po bago kayo maka-U-turn. Kasi itong unit po na ito ay meron na pong kabilisan, so masyadong delikado na po sa cornering at biglaan po kayo napaliko at natapakan yung accelerator. Mabilis po, napabigla kayo, pwede po kayong bumaliktad. So yun po yung mga dahilan kung bakit nilitan po nila yung ratio para na rin po sa safety natin. Ito po, malapad-lapad to sa La Jolla, itong karsada na to. Pakita ko namin sa inyo yung naka-ratio niya. So turn ratio. So yan, bilang po tayo ng 1, 2, 3. Halos 3 po talaga, pero kaya naman. Halos dalawang kalsada. Halos dalawang malapad na karsada. Ito po ang isa kong di nagustuhan. Ito pong lakan, seatbelt, masyado pong nakausli papunta rito. So pag sumakay po kayo talaga rito, napakasakit sa likod. Tumatama po siya talaga. Ang pinakamaganda, siguro putulan nyo na lang para may adjust nyo pag ganoon. Nagagawa naman ho ng paraan, so mga minor issue lang ho naman. Sa performance naman po niya, yun po talaga yung nagustuhan ko. Sobrang ganda po na handling niya. Hindi na po siya masyadong matigtig dahil 4 na po yung shock nito. So yun po sa version 1 po kasi, nag-upgrade po sila sa swing arm. Doon po sa mga lubak-lubak, nahihirapan po talaga sila. Dito po sa version 2, talagang napakaganda na upgrade po nila yon. Ganda po ng suspension niya. At pagdating naman po doon sa uphill, talagang di po kayo bibiguin itong EMC Golf 2. Napakalakas po niya pagdating sa akyatan. Kung napanood nyo po yung aming review tungkol po doon sa range, magugulat po kayo. 50% lang po yung nagamit naming battery life, pero napakahaba na po ng narating po namin talaga. Pagdating naman ho sa consumption, doon po sa gastos, pagdating po sa battery, sa pagcha-charge nyo, ito po ang sabi ho sa akin, 20 to 30 pesos po. Full charge na po, yun po yung magiging gastos nyo. So mababa na po ako, katulad ko, palengke at saka hatid sundo lang po sa school, talagang umaabot po ng 1 linggo itong full charge. Ito po ang isa, ito pong ating bubong. Kasama ko kasi ako sa isang group ng EMC Golf 2, may na-encounter po sila. Pag umuulan po, meron pong natulo. Dito po sa windshield, dito po may mga natulo po. So yung iba naman po, hindi, nilalabas nila, hindi naman po natulo. Meron po mga ilan-ilan na unit na meron pong ganun na experience. Ako po naman, hindi po na experience dahil talagang hindi ko po naisasabak to sa ulanan. Yun naman po, madali pong gawa ng paraan, so nilalagyan po ng sealant. Yung pong mga awang-awang, mapipix nyo na po yun. Ngayong nasabi ko na po ang mga pros and cons po nitong EMC Golf 2. So nasa inyo na po
kung gusto nyo pong bumili o hindi. 128,000 po SRP. Kaya lagi nyo pong tatandaan, hanggang sa muli po, ride safe, family first.